So, hello everyone. Actually, kinakabahan ako kasi ngayon na lang ako ulit magbibigay ng guidelines. Parang yung last na binigay ko pa baka parang October pa ata yun. So, parang feeling ko first time ko ulit, guys. So, yun. Hello. Kamusta? So, kamusta kayo today? Are you feeling happy or sad? Happy, okay. So I know na kung ano man yung nararamdaman niyo ngayon, I know God will make it better today. Hopefully, charot. So salamat nga pala sa inyong pagpunta today. Alam ko marami kayong pwedeng ibang gawin, pero pinili niyo na pumunta kayo dito. No, I know God is really happy seeing each one of you today. So ako nga pala ulit si Ate Dar. Hi, hello. Hi po. So, no question. Can you love your enemies? Or is it really possible to love your enemies? Or kahit hindi na lang siguro love, pero maging mabait kayo sa inyong mga enemies niyo. Kaya ba? Okay, walang sumasagot. Feeling ko hindi. Charot. So, imagine, no? Kaya nyo bang mahalin yung mga classmate nyo, kinaiinisan nyo, kasi bida-bida or sip-sip sa classroom? So, kaya nyo bang mahalin yung mga classmate nyo na nagkakalat ng chismis na hindi naman totoo tungkol sa inyo? Imagine nyo lang, no? Or kaya nyo bang mahalin yung kaibigan nyo na nangutang sa inyo ng pera, pero hanggang ngayon, hindi pa rin kayo binabayaran? Or kaya nyo bang mahalin yung mga taong nangbubuli sa inyo? Di ba ang hirap? Actually ako din, ini-imagine ko siya at saka talagang pinipilit kong isipin kung kaya ko ba talagang mahalin yung mga enemies ko. Pero ang hirap niya, guys. Parang wait, stop. So yun, nai-imagine ko pa lang siya, nahihirapan na ako. No? But hearing the story of David and King Saul dun sa first reading got me thinking na posible pala na mahalin or maging mabuti tayo sa ating mga kaaway. So dun sa story, no, bago yung story na kwento dun sa may first reading, nagkaroon ng naiinggit si King Saul kay David sa mga accomplishment niya, especially dun sa nung accomplishment niya na nagawa, especially nung natalo ni David si Goliath. So, sobrang naging sikat si David nung panahon na yun sa kaharian nila. To the point na na-threaten si Saul. At feeling niya maaagaw yung trono niya. So, dahil nainggit siya or na-threaten siya, naisip niya na ipapatay si David. So, dun sa first reading, narinig natin na pumunta si Saul dun sa may desert ng Ziph na may kasamang 3,000 na sundalo para hulihin si David. So yung pinakagusto kong part dun sa story is yung sinabi na pinahimbing ng tulog ng Diyos si King Saul at saka lahat ng sundalo niya. So that time, iniisip ko na parang nilagay ng Diyos yung kapakanan or yung, ano ba yun, yung parang yung faith ni Saul sa kamay ni David. Kasi di ba pinatulog niya lahat. Tapos kahit na anong gawin niya, kaya niyang gawin. Pwede niya nang patayin si Saul kasi gusto siyang ipapatay, di ba? Parang ano bang maiisip mo pag ikaw gusto kang ipapatay ng tao? Parang gagawin mo rin kung ano yung parang defense mechanism na ibabalik mo sa kanya kung ano yung gagawin mo sa kanya. Pero hindi ginawa ni David yun, di ba? David chose not to do any harm kay Saul. So kinuha niya lang yung sibat, tapos yung lagayan ni Saul, para maging katunayan na pumunta siya dun sa kuweba na kung nasaan si Saul. At pinakita niya rin na may chance akong patayin ka, Saul, pero hindi ko pinili. No, I choose to be kind. I choose to love you kahit na gusto mo kong ipapatay. So, imagine niyo kung kayo si David that time, anong gagawin niyo kay Saul? Anong gagawin niyo sa taong gustong ipapatay kayo? So in the gospel then, no, Jesus is telling His disciples to love your enemies, do good to those who hate you,
Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. So when praying for this passage, the main message for me is to be more. To be more than my emotions and feelings. To be more than sa inis or sa galit na nararamdaman ko, sa kaaway ko or sa taong kinaiinisan ko. Or to be more than sa pagiging tao ko. Kasi we have this human tendency, di ba? Na lagi natin isisisi yung pagkakamali natin or yung kahinaan natin or yung inis natin kasi tao lang tayo. Parang lagi nating sasabihin, wala eh, tao lang eh. Pero remember na tao lang din si David. Tao lang din si Jesus ng mga panahon na yun. But they choose to be more than their humanity or yung pagiging tao nila. Sabi nga din sa gospel, for if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do the same. So what are the little sacrifices you are doing to say that you are being more like Jesus and not you? Because we have this tendency, no, na pag masama sa atin, masama din tayo sa kanila. Kumbaga, di ba, nire-reciprocate lang natin kung paano nila tayo tinatrato. Kapag inaasar ka, syempre aasarin mo din, walang titigil hanggang walang mapipikon. Or kapag sinapak ka, gaganti ka rin ng sapak, minsan mas madami pa. Sabi nga sa kanta, di ba? An eye for an eye and a tooth for a tooth. No? Pero sabi din, no, go the extra mile, shed another layer, love your enemies. Even Jesus, namatay siya, nahirapan siya, hindi lang para sa mga taong sumusunod or mababait sa Kanya. But He also do die for those Pharisees, for those people who cheer for His death. Though I remember this one scene sa may Hacksaw Ridge. Alam ko, napanood na natin siya sa may film showing. Hindi ko alam kung na-remember nyo pa. Ito yung merong may sundalo, tapos ang kalaban nila mga Japanese. So ito yung favorite part ko doon. Yung bumabalik na si Desmond sa taas ng ridge. Tapos isa-isa niyang kinukuha, di ba? Kinukuha niya yung mga kakampi niyang sundalo, tapos binababa niya. Tapos may one part doon, na may nakita siyang Japanese, na parang buhay pa. Tapos hindi ko na maalala kung parang may gagawin bang masama sa kanya. Basta nakita niya na naghihingalo na. Pero instead na patayin niya yun, kasi maybe yung taong yun, yung Japanese na yun, marami nang napatay na mga kasamahan niya. And yun. Pero instead that, parang tinulungan niya yun, tapos ininjikan pa niya ng morphine. Yun. So sometimes, no, loving our enemies simply means being concerned or showing kindness to them, despite our differences or misunderstanding. So today, I invite you to reflect on this, no? How can you be more than your emotions or feelings? How can you be more than your anger to someone? How can you be more than your being a human? How can you be more